Mayo ang Panginoon. At sumayin. Muli, pinaalala sa ating ang may kapal, no, ang biyaya, no, na tumutugon. No? Ikaw baga ay pagpapala ng Diyos. No? O ikaw baga ay sumpa. No? Ano baga ang dinadala mo? No? Biyaya o salon, no? So bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan yung hamon na ipinahayag sa atin ng may kapal. Anawa makita natin ito lalong-lalo na sa paanyaya na ipinahayag ng Diyos sa kanyang pagpahayag kay Maria, na kalimitan natin ginagamit sa ating mga panalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Napupuno ka ng grasya. Hindi disgrasya. So bahagi yun. At tulad nga po lang ipinahayag natin na hindi lamang si Maria. Well, una kay Maria. Pero kaya nga pinahalagahan natin si Maria sa pagkakalin ay hindi lamang para sa kanya. No? Ibinabahagi niya ito pang pakinabangan din natin bilang mga nanalig kay Jesus. Tayo nawa ay makita natin na rin na pinupuno ng grasya ng Diyos. Kaya makita natin na rin na tayo ay tagapagdala ng grasya. At hindi lang ba sa tagapagdala ng grasya, no? Kalimitang binabanggit yung salitang pangunguna ng grasya ng Diyos. Nauna yung grasya bago yung misyon. No? Kasi akala natin kumisan, nauuna yung misyon bago yung grasya. No? Anong ibig sabihin nito? No? Kaya ka pinagpapala kasi kumilos ka. No? Kaya ka pinagpapala ng Diyos sapagkat kumikilos ka para sa Diyos. Hindi ho. No? Nauna yung alin? Yung pagpapala. Inuuna yung pagpapala. Kaya mo nagagawa ang mga bagay na yan sapagkat ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Kaya babalikan natin yung ating binigyan ng pag-inilay kahapon tungkol kay Juan Bautista at kay Samson. Bakit nila nagampanan yung kanilang tungkulin? Sapagkat alin, pinagkaloob ng Diyos sa kanila na sila ay isilang sa daigdig na ito sa gitna ng alin pagkabaog o katandaan ng kanilang mga magulang. Pero ninais ng Diyos na alin, na sila ay bigyan ng buhay kasi may gagampanan ka. No? May iyong kang role na dapat na isa katungkaran. Kaya ginawa yung makita natin, kumisan sabi na natin, kumisan hinahanap natin yung kahalagahan ng buhay, no? Pero hindi natin namamalayan na alin, nasa atin na. No? Kaya yun nawa ang makita natin, kinakailangan makita natin yung ating buhay na pinagpapala ng Diyos. Father, ako ay binawalangya ng tao, no? Ng ibang tao. Kahit na binawalangya ka ng ibang tao, no? Hindi sapagkat binawalangya ka ng ibang tao, wawalangyain mo rin, no? Kasi bakit? Pinagpala ka eh. No? Huwag kang tumulad sa kanila. Kung ikaw ay winawalangya, baka hindi sila pinagpala, no? O hindi nila nakita na alin, pinagpapala sila. Kaya sila nagwawalangya. Kasi kapag oras na ikaw ay nang walangya, ay hindi ka pinagpapala, no? Kasi hindi ka pwedeng sabihin na half grace, no? Hindi pwedeng sabihin na ikaw ay may grasya ng Diyos kalahati lang. Dalawa lang ang pwede mong patutunguhan. Grasya o disgrasya. Pagpapala o sumpa. So saan ka doon?
Walang gitna. No? Walang gitna. Kaya kinakailangan makita muna natin, tayo ay pinagpapala ng Diyos. Hindi lamang si Maria ang pinupuno ng grasya ng Diyos. Ngunit tayo. Bakit ba napupuno ng grasya si Maria? Kasi sabi nga natin, nasa kanya si Jesus. No? Ang Diyos na sumasa atin. Tayo rin sumasa atin din si Jesus. Kaya makapagbahagi tayo ng pagkilos sa daigdig na ito. Kaya tayo ay alin, makatutugon sa panawagan ng may kapal. So yun muna yung unang pagkilala. Pangalawa, yung pagtugon. Yung pananatili sa grasya ng Diyos. To remain in the life full of grace. Manatili na pinupuno ng grasya ng Diyos. So, bahagi yun na kung saan makita natin. At ano yung pamantayan ipinayag ni Jesus? Katulad ni Maria. No? Ano yung ipinamanik ni Maria? Yung kababaan ng kalooban. No? Kababaan ng kalooban. Yung pagkilala na alin. Kaya natin nagagawa ito ay gawa. Hinayaan natin na alin. Na tayo ay gamitin ng Diyos. Na tayo ay maging katulad ng pagkilos ng Diyos sa paanyaya na ipinapamanig niya sa atin. Ano yung pinayag ni Maria? No? Mangyari nawa sa akin ang iyong tinuran. At yun ay magagawa lamang natin kapag alin, tayo ay may kababaan ng kalooban. No? Kasi kung wala tayong kababaan ng kalooban, anong mangyayari? Hindi yung aking lamang kagustuhan. No? Hindi natin magagawa yung kagustuhan ng Diyos. Kaya napakahalaga o yung kababaan ng kalooban. No? Bagaman hindi natin kuminsan napapansin. Kailan kuminsan napakahirap kasi yung magkaroon ng kababaan ng kalooban. No? Bakit? Sipa-sipain ka eh. No? Pero yun ay isang elemento na hayaan natin na tayo ay gabayan ng Diyos. Kung babalikan natin kahapon, yung kay Samson, sabi na natin, ay isa sa bahagi yun natin, yung kanyang mahabang buhok, no? Yung kanyang mahabang buhok na alin. Kinakailangan panatilihin niyang mahaba yun. Ano kasi nang sabi ng Panginoon eh, no? Huwag kang magpapagupit. Ano nangyari? Umibig siya kay Delilah. Ano? Si Delilah ay isang Filisteo. Inaudyukan si Delilah ng alin? Ng kanyang mga kababayan. So anong ginawa niya? Nilinlang niya si Samson. Kaya kung minsan yung pag-ibig, kung minsan makita natin na nagpalindang. Nagpalindang. Sabi nga natin kung minsan hindi naman kasalanan ni Samson eh. Hindi. No? The very fact na hinayaan niya na si Delilah ay maging bahagi ng kanyang buhay, inilagay niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na kung tawagin natin ay mahihirapan siya. Kumisyon ganun ang buhay. Inilalagay natin yung ating sarili sa sitwasyon na tayo ay mahihirapan. Kaya ano nangyari sa kanya? Bagaman sabi nga natin na wala yung kanyang guard, kaya ano nakita natin? Naputulan siya ng buhok. Anong nangyari nung siya pinutulan ng buhok? Nawalan siya ng lakas. Humina na siya. Kaya anong nangyari sa kanya? Nahuli siya ng mga Pilisteo. Ikinulong. Bahagi yun na kung saan ay makita po natin. Bakit? Kasi hindi niya pinangalagaan yung biyaya na dapat nasa kanya. Yung lakas na bigay sa kanya ng buong may kapal. Ganon din sa atin. Kaya tayo kung minsan napapahamak kasi bakit? Sabi nga natin, nawala yung grasya eh. Nawala yung grasya ng Diyos, pinapayaan natin directly or indirectly. Kaya bahagi yun. Katulad kung minsan tayo katulad ni Samson. Minahayaan natin na alin. May mga Delilah na pumapasok sa buhay natin para alin. Masira yung ating ugnayan sa Diyos.
At kapag nasira na yan, anong mangyari? Mapuputol yung biyaya na dapat maging lakas upang maisakatuparan natin ang ating tungkulin. Ang buti na lamang, si Samson na yan nakabawi. No? Kaya ibinalik sa kanya yung kanyang lakas. Pero yun ang paanyaya na nakita natin kay Maria. No? Anong sabi ni Maria? Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. So ano yung dalangin natin? Magkaroon tayo ng kababaan ng kalooban. No? Na higit natin makita na alin, na yung ating sarili na alin, na hayaan natin na gamitin tayo ng Diyos sa misyon na ipinamamanik niya sa bawat isa sa atin. At hayaan natin na alin, na magtrabaho ang Diyos sa pamagitan ng ating mga pagkilos. Kaya nga, magkaroon tayo ng kababaan katulad ng kababaan ni Maria.